Ngayon, para ang buong kabuuang value ng normal curve is hindi totally yung 100, laging 100 or 1. Since hindi sa statistics and probability, hindi laging 100% sure. So, ang normal na value ng normal curve is 0.9974. Yan, laging ganon. Ngayon, para makuha mo ang mga hinahanap na region, specific region is lagi mo lang tatandaan ang kalahati. Pero lagi kayo malilito is ang kalahati is 0.5. Kahit i-add mo yan, hindi lalabas sa 0.5 yan. Pero since hindi naman lagi nilalabas yung given na nandun lagi yung mga tinatawag na region, pero lagi mo lang tatandaan isang kalahati is 0.5. Ngayon, para pinakaunang region natin ay ang kaninang procedure na mean plus standard deviation. Ito ang unang region natin. Itong region na to, laging value niyan is 0.3413. Since ganun din naman yung procedure kanina, pero minus mo nga lang, pero ganun pa rin yun since ito ang gitna. Since parehas din naman sila ang mean ang laging gitna, parehas lang din naman sila ng mga value. Ganun din sa kabila na ganun din sa procedure na ginawang mean plus 2 standard deviation. Same as mean plus 3 times standard deviation. Since dito, since ang nasabi nga natin pag kanan, positive, sa kaliwa naman, negative. Though, kahit na negative, ang value ng kabila is ganun pa rin, positive pa rin. Huwag mong gagawin negative kasi walang possibility na walang standard deviation na region ay negative. Magkakamali ka agad dun. Ngayon naman, para mahanap mo yung region na sinasabi, for example, the area of the region more than 1 standard deviation above the mean, ibig sabihin nun, simula sa 0 ay mean plus standard deviation pataas. Ito ang hinahanap natin na area. Ngayon, since lagi ko sinasabi, ang kalahati is 0.5. Tapos, since ito 0.5 na agad, automatically, ito lang naman yung nahanap. Ito ang i-minus mo dun sa 0.5 para makuha yung region na hinahanap. 0.5 minus 0.3413 is equals to 0.1587. Ito yung nasa example na ibinigay sa inyo. Kaya ang magiging value na ito ng simula above the 1 standard deviation ay 0.1587. Ito na yung value ng region na yung tinutukoy na yun. Ito na yung value ng region na tinutukoy na yun. Ngayon, may pagkakataon na may itatanong sa mga problem kung ano yung i-convert mo yung decimal to percent. Ngayon, ito, for example is 0.1587. Ito times mo lang siya sa 100%. Ngayon, mangyayari 0.1587 times 100
Since dalawa lang, usog lang ng dalawang place value dahil dalawa yung zero dito. Na mangyari 15%, 15.87% na yung percent na ito. Kunyari, ito, example na rin natin na paano kung may ganito, may zero sa pagitan, may zero bago yung point. 0.0215. Times mo lang din siya sa 100. Iusog mo lang dalawang place value. Kaya magiging 2.15%. Baba mo, since ang percent na sign, ibababa mo lang siya. Lagi. Kaya yan. So, ayun lang.